Ay, sorry. Lagyan na natin itong ating okray. Oh, okray natin. Dito sa ilalim. Yan. Sa ilalim ng okray para maluto. Yan yung ating ulam. So, hello mga Mars! Oh, hindi tayo naka-voice over ngayon, no? Kaya nadidinig yung mga taho-taho ng mga aso ng kapitbahay. Ayan, so yun yung luluto natin. Ito yung pansahog. 1/4 na, ay kalahating kilong liempo. Tapos, ito yung sibuyas, may bawang at may kamatis. And then, meron tayo yung tira naming tinapa kagabi, sasama ko na sa pansahog. At, alubaybay or bagoong na isda. Kulang pa yung dagdagan ko pag ginigisa na natin. Or, kung okay na yung lasa, okay na yon. Tapos, ito yung ating ulam. Ayun! So, itong talong at okra, tira lang din kagabi dahil ang ulam namin is pritong talong, pritong okra, pritong ampalaya, tsaka tinapa, tsaka ginisang bagoong na isda. Dinala ko yan pang natin, pinakbit. So, ito yung natin, ampalaya. Nag-uwi lang si Jimmy Sticks nagpa-uwi lang ako ng isa. Tapos, itong sitaw, binili ko na sa pinsan ko dahil wala na tayong sitaw. At kaprasong, squash. Diba? So, gulay tayo ngayon. Puro karne ng mga nakaraang araw, karne isda. Ngayon naman gulay. Pero, may karne pa naman siya dahil dito sa ating, ang gusto ko sana dito, bagoong, walang bagoong na alamang. Kaya bagoong na isda. May bagoong na isda naman ako. So, ang una, syempre, as usual, piprito muna natin ito. Lagyan natin ng konting mantika. Kasi didikit yan eh. Ayan. Natin. Actually, paaway na naman niya si ate. Narinig ko yung ibon. Wala yung shensi. Siyempre, pag mainit na yan, ilagay na natin to. Kaya na muna natin sa ayan. Kaya natin magsain ito. Then, takpan muna natin. Nagigisa na tayo. Nagigisa pa na. Kunti lang yung mantikang pakapinay. Ano yun? Oh,
natin ang ating okray. Okray natin. Dito sa ilalim. Ayan. Ilalim ng okray para maluto. Ayan ang ating ulam. Hello mga Mars! Andito na naman si Mrs. Jimmy Speaks at tayo na naman ay magluluto at maaraw na ngayon. Tapos na ang pasyam-syam. Ayan, meron tayong puso ng saging, meron tayong sampalok, at meron tayong dalawang petchay. At yan ay tayo ay magsisinigang ng bangus at hipon. Ayan, pagsasamahin natin yan. Masarap pag samahin yung bangus at saka hipon sa sinigang eh. Ayan, meron tayong siling pangsigang. Yun yung hipon natin. Yung hipon, ano lang naman yan, kalahating kilo lang yan ihaha. Hanggang mamayang gabi na po kasi yan. Kaya ano po, pagsasamahin natin ang bangus at ang hipon. Ayan, inuna ko munang papalambutin yung ating puso ng saging dahil mahirap pong palambutin pag napiga na natin yung ating sampalok. Ayan, medyo marami-rami na din siya. Ayan, yung iba, nilalagay nila yung saging na hilaw, yung ano pa, bubot. Ayan, nilagay na natin yung ating sampalok na napaka-konti. Shoutout sa pinsan ko, ang konti ng sampalok na nilagay niya doon sa order ko. Ayan. Dinagdagan ko nga ng ano yan eh. Dahil kulang sa asim, dinagdagan ko ng nor sinigang. Nor baka naman. Ayan. So, yan lang po yung nakuha kong katas. At hindi po siya umasim. Ayan, ganyan. At saka natin titimplahan yan. Ayan, nilagay na natin yung ating bangus. Medyo malaki-laki din yung bangus na order natin. Hindi ko na sinama yung buntot dahil ipiprito ko yon pang sahog. Yan, meron tayong 4 na pansigang na sili or siling pansigang. Yan. Pinipiga-piga ko dyan yung kamatis dahil nilagay ko lang siya ng buo, hindi ko na hiniwa. Ganyan po ako magluto. Buo-buo ko nilalagay kasi yun din naman, maluluto din naman kasi siya. Ayan. So, konting kulo lang dyan at pamaya-maya ilalagay na natin yung ating mga hipon. Si Harleen Hipon Budol. Ay, char. Hindi naman, ayan. Paisa-isa lang din. Siyempre, spread natin. Hindi lang sa isang lugar. Medyo malalaki yung hipon na binigay ng pisan ko. Kaya, parang yung kalahating kilo, ilang piraso lang siya. Ang sarap kasi ng sabaw ng sinigang na bangus na may kasamang hipon. And then, meron kang puso ng saging. Yan, lagay na natin yung ating 2 tali ng pechay. Ang dami-dami ng pechay. Hinati ko pa yan sa 2. Parang hiniwa ko siya sa gitna para dumami siya. Kasi sobrang hahaba nilang. Hirap kainin pag sobrang hahaba. Ayan. Ano lang natin yan. Papapa natin. And then, gigilid-gilid natin para mailalim siya. Oh, diba? Sarap ng sinigang. Kayo din, pwede ding magluto. Masarap yan pag tag-ulan, pero niluto ko after ng tag-ulan. Babushka! Hello mga Mars! Andito na naman ang inyong kumare, si Mrs. Jimmy Speaks, at tayo ay magluluto ng adobo sa gata. Ang ginamit ko po dyan is chicken. Pwede din po naman yung pork dyan. Ayan, medyo malapit po siya sa kaldereta kasi meron nga siyang gata. Hindi lang po natin siya lalagyan ng liver spread at tomato sauce. Ayan, ang adobo sa gata. So, for the ingredients, meron tayong bawang, sibuyas, at yung bell pepper, yung ating patatas, optional po yan, yung ating chicken, at yung ating gata. Ayan, pwede din po yung kinayod na niyog para mas gusto nyo fresh na fresh talaga. So, una, ipa-fry muna natin yung ating patatas. Ayan. So, light lang po. Very light lang po yung pagpa-fry natin. Hindi natin siya masyadong iba-brown. Mas preferred ko po yung piniprito yung mga patatas or carrots bago ilagay sa ulam. Kasi yung iba diretso na nalagay.
na yung mabilisan. Yan, ipapry muna po natin siya. Hindi natin siya i-golden brown. So, ganyan lang. Very light lang po yung pagka-fry. And then, lalagay natin siya later sa ulam natin. Yan, doon sa pinagprituhan, igigisa natin yung ating bawang. Hindi po naka-mince yung bawang. Ganyan lang po. Crushed lang po siya. And hindi rin natin i-golden brown yan. Very light lang yung pagkakagisa. Sunod natin kaagad yung ating sibuyas. Ganon din, hindi natin masyadong i-saute. Very, very light lang. Then, lalagyan natin ng konting toyo muna. Then, igigisa na natin yung ating manok. Stir fry lang yung manok. Nilagyan natin ng paminta, konting asin, at yung ating bay leaf. Ayan. So, stir fry lang dyan. And then, dagdag na natin yung toyo at suka. So, mga 3 kutsarang suka lang po yan. Para hindi siya masyadong strong. Masabing maano lang din talaga siya. Maadobo. Ayan, nilagay ko na yung patatas at yung ating bell pepper. And then, isunod na natin yung gata. Yung gata, depende po sa dami na gusto nyo. Ako, konti lang po yung nilagay ko. Yan, 2 platitong maliliit lang po siya. Hintayin natin siya. Mga 10 minutes ko po siyang tinakpan na ganyan. Yan, para kumulo siya. Mahinang-mahina lang po yung apoy niya. Hindi siya masyadong malakas para hindi masyadong... Kasi minsan pag malakas na lulutak po yung karne ng manok, madali lang lumambot. Ayan, ganyan na po itsura niya. So, titimplahan lang po siya ng konti pa para makuha natin yung lasa na gusto natin. Naglagay po ako ng konting asukal para mabalance po yung asim at alat. Ayan. So, yan na po yung ating chicken adobo sa gata. Kainan na!